sukat na nalaman ng lahat, ang lahat. Dapat ang Biblia, ang basahin sa simula. Kung ano man ang binasa nyo sa Biblia, kung Isayas at Isayas lahat, umpisa ka sa dulo hanggang huli. Hanapin nyo ano man ang katutuan nyo. Hindi yung palipat-lipat kayo, hindi nyo alam ano ang kasaysayan ng Biblia. Ang salita ng Biblia ay siyang banal. Kailangan na rin at ilantad na ng Ama at tayo ay bumalik sa Kanya. Dahil sa Kanya lang tayo kumakapit, wala nang iba. Ito ang mga sakit natin dito. Ito, nakatakda ito, nakasulat ito sa Biblia. Dahil tayo rin ang nagbibigay ng sakit natin. Hindi ang Diyos. Ang Diyos, binigyan tayo ng buhay, ang katawan pinahiram sa atin. Dahil ang Diyos sabi niya sa lupa, ay freedom. Laya kayo, anak. Lalagaan mo sa sarili ninyo. Huwag nyo pahirapan sa sarili ninyo. Huwag nyo pagutumin ang sarili ninyo. Dahil ang katawan niya na kay atin. Kung ano man ang pagmamahal ninyo sa inyong katawan, tulad ang pagmamahal ninyo sa Diyos. Amen? Dahil ang isang katawan natin ito, isang banal. Ang katawan natin, pagsamantalang lang pinahiram sa atin ng Diyos. Tama, hindi? Dahil babalik tayo sa likabok. Dito, ang pagsisisi ng lahat, habang may buhay ka, dahil kapag nandito ka, may buhay ka, may pamilya ka, nagkatawang tao ka, may pamilya ka, sa pagsamantala lang sa tao. Kung tutuusin, isa-isa tayo binaba dito sa lupa at binibigyan lang tayo ng samahan at mga gabay. Paunahan na tayo bumaba dito. Dapat dito, habang binababa tayo, kailangan natin ay anuman ang mga insight sa inyo at binilin sa inyo ng Diyos. Lahat tayo, nakukuha tayo sa panaginip. Kung anuman gusto ng Diyos, anong ginawa ng Diyos dito sa lupa, dapat gawin natin. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo kailangan magkakaisa. Amen? Lahat tayo ang gusto na magmahalan. Dahil ang lahat yan, ikaw, ako, siya ay isa. Ikaw, ako, ang Diyos ay isa. Dahil bakit nag-iisa tayo? Dahil ang katawan natin nahiram lang ng Diyos. At kasi ang katawan natin, katawan ng Diyos, isang banal tayo. Tama, hindi? Porso binigyan tayo ng kalayaan dahil lahat ng bagay kasasimula tayo, isang mangmang tayo. Dahil wala tayong alam, dahil doon tayo tumatawag sa Kanya, tinuturuan tayo, sino nauuna at binigyan siya ng pamilya, mga bata, ay mga gabay, mga anak. Dahil tinuturuan natin anak natin, nag-aral ang bata magsimula. Anong sasabihin ng ina? Humingi ka ng Papa Jesus ng karunungan. Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Dahil lahat yan ng bagay, sa Diyos pa rin tayo humiling. Tayo wala tayong alam-alam kung hindi tayo bigyan ng karunungan ng Diyos. Kasi minsan tayo, kung tayo ay marunong na at matalino na at binigyan tayo ng Diyos, minsan maabuso tayo. Kasi may pa tayo na sa Diyos. Hihingi ka ng trabaho, bibigyan ka ng trabaho. Hihingi ka ng mga bagay, gusto mong pumasa, bibigyan tayo ng Diyos. Pagdating ng oras at umansensyo na kayo at trabaho na kayo, bibigyan kayo. Mangat na yung buhay, ang Diyos nakalimutan na. Tama, hindi? Pagdating ng sakuna at magkasakit kayo, doon na naman siya maalala. Dahil ang lahat ng bagay, may kulang sa inyo, sabi ng Ama. Ang kulang sa inyo, lahat ang hiling nyo, halos binigay na ang Ama sa inyo. Hindi, ang sabi, dapat mahalin natin din ang tao ng umasenso. Yan, sinabi niya, pinagpala siya at dumating na ang swerte sa kanya. Hindi para sa atin, hindi pa dumating ang tayo ay naghihirap. Dahil sa paghihirap natin, ang karamihan nun, katamaran kasi. Hindi kumikilos. Ang gusto niya, ang rasa ay darating sa kanya. Kailangan kumilos tayo. Tama, hindi?
Kailangan natin, sabi ng Diyos, huwag kayo mag-away-away mga anak. Gusto ko kayo, anak kayo. Kung kayo ay magtampo sa isang bawat isa sa inyo, nagtatampo din ako. Dahil katawan niyan, akin yan. Pamilya ko kayo lahat, dapat kayo magkakaisa. Dahil lahat kayo, may iwan kayo. Ang katawan mo may iwan din sa lupa. Ang madadala mo sa akin, ang gawain mo mabuti. Ang kayamanan, pagsamantala lang dito sa lupa. Dahil ang lahat ng bagay, nabubuhay ka dito, maiiwan mo yan ang madadala mo, ang iyong gawain na mabuti. Huwag kayo mag-ipon ng kayamanan galing sa kasamaan. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa kabutihan. Magpayaman kayo, sabi ni Lord, basta unahin mo ako. Ang lahat mga kilos mo, unahin mo ako. Hingi ka ng gabay sa akin at gagabayan kita. Yun ang gusto ng Lord. Kung kumain ka naman, kumain naman kayo, imbitahin niyo, yun ang kulang sa inyo. Marami sa inyo, hindi nag-iimbita kung Lord kumain. Tama, hindi. Sino hindi nag-iimbita ng pagkain kung Lord? Taas ang kamay. At ibig sabihin, wala. Nag-imbita kayo lahat. Magkain ganyan. Dahil ang sabi ng Ama, oras kayo kumain, mag-pray kayo. Ngayon, pag-pray nyo, Lord, paspasan niyo po ang banal ng pagkain na sa banal na mesa po ito. Ang pagkain po ito, nandito sa banal na mesa. Paspasan niyo po, Lord. Pag-imbita, Lord, makisalo na po kayo kumain. Kung kundi dahil sa inyo, Lord, walang pagkain ito. Kundi dahil sa inyo, walang katawan ito. Di ba? Bakit hindi natin imbitahin si Lord? Minsan, Lord, paspasan niyo itong pagkain sa banal na mesa ito. Maraming salamat po, Lord. Amen. Dahil madamot tayo. Imbitahin natin si Lord, hindi natin siya iniimbita. Lahat ng problema natin, sa Kanya tayo humihiling. Binibigyan tayo ng Diyos ng lahat. Bakit sa pagkain, madamot? Kahit sabang salita mo lang, dahil ang katawan nito, katawan ni Lord, pinahiram lang sa atin. Para sa ang lahat ng bagay sa katawan ninyo, nauuna si Lord, nabiblisingan yan. Dahil si Lord ang nauna, dahil sabi niya, anak, ito, maraming salamat, inimbitahan mo ako. At ito ang mga pagkain. Lahat ng mga pagkain niya, lilinisan ang buong katawan mo. Dahil katawan niya ay akin. Ako ang bahala sa iyo. Dahil nangyayari nagkakasakit tayo, dahil walang paspas ni Lord. Akala niyo pagdadasalin niyo, yung tama. Ang tunay na tama, imbitahin natin siya kumain. Hanggang sa pagtulog, gabayan niyo ako, Lord. Hanggang sa pagbibiyahe niyo, hanggang sa trabaho niyo, Lord. Gabayan niyo ako sa trabaho. Hahanap tayo ng pagkain natin. Dahil ang katawan niya dito na sa atin. At kumikilot ang Espiritu natin. Nabubuhay niya si Espiritu. Ang katawan nito ay isang kahalang pinahiram lang ng Diyos. For so, walik tayo sa lupa. Amen? Amen. Walang permanente tayo dito. Puso dito sa atin, may hangganan tayo. Tandaan nyo, ang kayamanan na tunay, ang pamilya natin at ang kasulusugan natin ay si Lord. Tama, hindi? Tama po. Tandaan ninyo, ibitay niyo si Lord, malayo ang sakit sa inyo. Sabi ang anak ko ngayon, ang bait-bait. Kahit kung tinawag pagkain niya, Lord, mauna na kayo, makisabay na kayo po kumain sa amin. Kahit kayo yung kunti yung busog na kayo. Dahil si Lord talaga, ang Holy Spirit, ang siya nagbibigay ng lakas sa atin. Amen. Tulad sa inyo dito, bata pa ako, nagagamot na ako sa mga iba-ibang lugar. Sinabi ko sa kanila, hindi galing sa akin ang kagalingan, galing ko Lord. Wala akong kakayanan, galing ko Lord. Kung Jesus, lahat ng bagay, bawat kilos ko, galing ko Lord. Wala ako kapangyarihan, pinahiram sa akin ang kapangyarihan ni Lord. Lagi siya lahat at kumikilos ako, galing ko Lord. Si Lord lang ang aking buhay. Kung hindi na siya kanya, wala ako dito sa harapan niyo. Amen? Sino nabigyan ng buhay sa atin? Lord. Ano kailangan natin? Magbago. Kailangan natin ay magbago. Dahil marami ng bagay ang nangyayari sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, sabi ko sa inyo totoo, siya ang pinili ng Diyos. Amen? Hindi ko siya bababa sa Pilipinas. Papalag tayo, ang Pilipinas ay pinili ng Diyos. Ano kailangan mga Pilipino dapat?
Magmahalang magkakaisa. Dahil nagpakita ng Lord at tayo ay magkakaisa at siya ang magpapakita na sa inyo. Amen. Amen. Yun lang ang iniling. Dahil kami ay mga spiritual at mga pinili ng mga sa Diyos, ng Diyos. Dahil ang sabi ni Lord, sabihin mo sa kanila, magbago na sila, magkakaisa na sila. Dahil ako ay bababa sa inyo. Lahat kayo ay hindi maghihirap mamaya kung ang Lord na ay darating na dito sa Pilipinas. Amen. Buong mundo sa Pilipinas ay yuyuko ng lahat. Lahat ng buong mundo alam nila ang Pilipinas ay babaan ni Lord. Dito ang himala sa Pilipinas. Kailangan natin magkakaisa na ang lahat. Amen. Dapat ang Pilipino dapat kailangan ano pa? Magtulungan. Dahil si Lord, ang lahat dyan, wala kayong sakit. Kung nauuna ay si Lord. Amen? Dahil ang sabi ko sa akin, sabihin mo sa kanila, dahil mga anak, mahal ko kayo lahat. Simula noon hanggang ngayon, mahal na mahal ko kayo lahat. Bakit di kayo tumatawag sa akin sa harap ng pagkain? Bakit nagpapasalamat kayo? Bakit? Hindi nyo iniisip, lagi kayo humihiling sa akin, bakit hindi nyo ako imbitahin sa pagkain? Tama, hindi? Oras kayo nag-imbita, ay nauna si Lord. Ay blessing lahat yan. Yun lang ang kulang sa akin. Kayo ba nagturo sa inyo ganon? Ay wala. Wala. Meron wala. Ang nagturo, imbitahin si Lord. Kailangan nyo, dahil tandaan ninyo, noon na panahon noon, habang kumakain sila, kahit anong kinain nila, nag-imbita sila ng Lord, nagpapasalamat sila, kahit maliit ng subo, kahit maliit yan, busog ka, basta nauuna si Lord. Ang blessing ni Lord, walang posible sa Kanya. Ang blessing siksik, higit mapa. Kahit maliit yan, malaki pa rin sa Kanya yan. Basta isipin natin, si Lord ang nagbigay ng buhay na natin. Si Lord din, ang mga pag-asa natin, siya rin ang binigay ng hininga natin. So ang lahat yan, sabi ng Ama, tunay ng pag-ibig niya sa akin. Amen? Amen. Yun lang naman ang sabi ng Ama, mahal na mahal ko kayo lahat. Tandaan niyo, gusto ko at mabubuksan ang aking paraiso. Kayo rin mismo, sarili niyo ang magbubukas ko. Hindi ako magsasabi sa inyo paano pagbubukas ng paraiso. Sino na nakakaalam pagbubukas ng paraiso? Anong gagawin dapat pagbubukas ng paraiso ng Diyos? Ha? Ano pa? Alam mo kung gusto mong bukas sa kanya paraiso? Gumawa ka ng bagay na magandang mga bagay gawain ng tuwang-tuwa ang Diyos sa iyo. Oras at pupulin ka niya, buksan na ang paraiso dahil ang gusto ng Ama ay pag-ibig. Pag-ibig ay siya ang kayamanan ng lahat. Wala man sinuman mas higit pa kung hindi ang pag-ibig. Ang pag-ibig na doon ng lahat, hindi ka madamot at matulungin ka at masipag ka. Dahil sa pagsipag mo, tumutulong ka sa kapwa mo. Dahil ang pag-ibig na doon na lahat. Lahat ng pag-ibig, sabi ng Diyos, ang pag-ibig ang siya ang maliligtas sa inyo. Amen? Doon ka nang dahil hindi gagawa ng masama. Dahil may pag-ibig ka, hindi mo nalulung maano sa mga tao, mangbuhos ka. Dahil may pag-ibig ka, dahil ayaw mo, dahil ang pag-ibig, kung ka, naiintig ito. Kawawa naman ito. Ibig sabihin, kung hindi mo sasabihin yun, at pag-ibig inihira mo, walang puot galit sa puso mo. Si Lord ang nasa inyo. Puso kailangan natin ang tunay ay pag-ibig. Amen? Yun ang mensahe ng Diyos sa atin. Amen? Hindi ako nagbabasa at dire-diretso ang aking salita. Dahil ang mensahe sa akin, lahat sinabi sa akin at sinishare ko lang sa inyo. O sino gusto sumagot? Magtanong, sasagutin ko, sabi ni Lord. Ito, harap-harapan tayo dahil anak tayo ng Diyos. Kung ano ang problema niyo, sabihin niyo at sasagutin ng Diyos. Meron ba? Dahil dito, sabihin ko sa inyo, nagsimula sa bata,
Kaya sabi ng bata, ay, dumating dito si Lord. O, ako yan. Ngayon, yung ginata at ginamot ko, di makalakad. 3 buwan, 1 linggo. Ngayon, ginamot ko, kadali niya, ginamot ko yun, nakalakad siya. Walang 10 minutes. Nagkunan talaga kanina. Bumigla, hindi na naman nakalakad siya. Palipat-lipat daw ang sakit niya. Ang sabi ko sa kanya, magsabi ka ng totoo. Sinabi ni Lord. Kung hindi ka magsabi ng totoo, hindi kita mapapagaling. Amin mo ito. Nakagawa ka ng kasalanan? Ay, hindi. Sabi niya, wala. Wala akong magawa. Panginoon po. Ano sagot niya? Nangungupit. Nangungupit ako po sa nanay ko. Nagbibigta ng isda. Ngayon, nangungupit ka, yun lang ang nagawa mo, opo. Gusto mo ba, masabi ng Diyos sa iyo, huwag ka na bumupit sa iyong ina. O bago umihi na dapat, huwag kang bumupit. Nagiging ka sila ng isda. Ngayon, sabi niya, hindi ko na po ulitin. Sigurado ka ba? Oo. Inamit ko lang ng pangalan niya, pinahin mo tubig. Sigurado ka ba? Hindi ka na po ulit ko. Tumayo ka na dyan. Tumayo, lumakad. Dahil nagpasabi sila ng totoo. Kung sino man hindi magsabi ng totoo, kahit kailangan, hindi pa yung kayang gamutin. Dahil yan binilin sa akin ng Diyos. Hindi ang magpagaling ang Diyos. Okay? Tandaan ninyo, hindi ako nagpagaling sa inyo ang Diyos. Ginamit lang ako ng Diyos, nagpagamit ako para sa inyo din. Ang sabi ng Diyos sa akin, anak, dahil anak kayo lahat, anak, gagamitin kita. Kung hindi mo nagawa, ikaw ang gagawa. Tulungan mo sila. Sabi ko naman, Ama, kung ano man ang iyong mga binili sa akin, gagawin ko. Siguro ako, alam ko, hindi na sa inyo, wala akong dito sa lupa. Tama, hindi? So, nandito ako sa harapan ninyo, dahil nalilig ko lang sa kanya, nalilig ko lang sa inyo. Amen. So, dumating na naman, isang bata, 7 taon. Ginamot ko na naman, hindi makalakad, iyak na iyak. Parang nakakita dito ko, no? Nandito sa libro, yung bata si Restore. Ngayon, ginamot ko, pinimong tubig, para iskat lang, nakalakad na siya. Ayan. Mamaya, walang 5 minutes. Sumakit na naman ang paa niya, hindi siya makalakad, iiyak siya. Ang tanong ko sa kanya, Ama, anak, meron ka ba nagawa hindi maganda? Wala po. Mabuti yung isipin na sabihin mo na para gagaling ka. Ngayon sabi ng bata, meron po. Nakikiaway ako sa mga kaklase ko. Ang sabi ng ama, pwede sa susunod huwag ka nang aaway sa kaklase mo dahil mahal din ang Diyos yun. Thank you. Ngayon sabi na, opo, hindi ko na gagawin. Sigurado ka. Yun, tumayo ka na. Tumayo siya, madali na siya. Sa mo, sa pag-aamin, siya ang inyong kagalingan. Dahil wala nang iba ang sabi ng Diyos. Kapag ka lang sa akin, ako at ikaw ay isa. Dahil magtotoo mo, tapat ka sa iyong sarili, magpatotoo ka, ako at ikaw ay isa. Huwag mo baliwalayin yan. Tanda mo, yan ang kayamanan mo para sa akin. Kung ano man ang iyong mga kasalanan, humingi ka ng tawad. Kung sino man nakasala sa inyo, patawarin ninyo. Dahil ako ang bahala. Kasi wala kang pag-uusik. Pero na naman dito, isang lalaki na naman sa kontraksyon. Hindi ko na nga sinabi, siya ang nag-awin sa sarili niya. Meron po ako minura ng isang trabahador. Ay mapala siya dahil nakita niya yung bata. Masakit ang dibdib ko halos ako makaina. Simula nagmura ko, diyan ako nakaina. Ang sabi ko, salamat at inamin mo ang iyong ginawa. Ngayon, sabi ko sa kanya, ulitin mo ba yung gagawin mo, nagmumura ka, hindi mo alam, ikaw din nagpapahamak iyong sarili. Sabi niya, hindi na po. O hindi mo pa ng tubig, pag kayo na hanapin mo sa kita, wala. Basta magpatotoo lang kayo. Stand agad pagkagalingan. Dahil hindi ako nagpagaling ang Diyos. Ang Diyos nandito lang sa akin. Nasa harapan natin, hindi ko lang nakikita.
Kailangan magpatuto kayo dahil ang katotohanan ang siya sa kagumpayan ninyo. Amen? Ang katotohanan, kung gusto niyo wala kayong sakit, magpatuto lang kayo sa sarili ninyo, ang Diyos ikinig sa inyo. Oras mismo, gagaling kayo. Basta totoo kayo, totoo rin ang paggagamot sa inyo. Kung hindi kayo totoo, hindi rin totoo. Kung magbigay kayo, sabi ng mga, yung tunay na galing sa puso nyo. Kung hindi kayo totoo, wala rin kayong kagalingan. Basta totoo, yung galing sa puso ninyo. Dahil ito, galing sa puso, pag-ibig. Dahil ako ang nakakita sa inyo kung ano mang gawin ninyo. Kailangan totoo kayo. Ang katotohanan, ang tunay ng kaligtasan. Ang katotohanan, yan ang pintuan ng Diyos para sa inyo. Amen? Yan ang paraiso ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, ang paraiso ng Diyos, ay yung katotohanan, nagtotoo kayo. Huwag na kayong lingon ng angaman, makakasira sa inyo. Dumirit kayo, dahil ang Diyos ay nasa harap. Wala sa likod, wala sa ligiran, ay nasa harap. Amen? Tama hindi? Tama. Saan ang Diyos sa likod? Sa gilid. Mayroon kang Diyos doon, wala? Sa harap. Wala, sa harap. Kasi nag-reply kayo, lagi sa harap, hindi na sa harap siya. Tama hindi? Tama. Di ba, mga datang isay sa taas, dinawat nito sa lupa? Meron gusto sa mga magtanong. Magtanong kayo, habang uminom ako ng tubig. Isang tubig, isang banal ito. Ito mga gamot ni Jesus, ito ang kagalingan ng mga tao. Kung walang tubig, walang buhay. Lahat ng nalay sa tubig din tayo nabubuhay. Okay? Kung sa buhay ay tubig, mahalaga sa lahat dito sa lupa. Amen. Ay, salamat. May ba kayo sa sarili? Wala na. Sino mo gusto mong tanong? Wala? Oh yes, ikaw ang magsawa mo. Bigay mo ba yung mic sa kanya? Microphone. Nandun mic test. Basta magtanong ka, ang tanong, magtanong ka. Kahit ano, ano kasi ano. Basta magtanong ka, magsalita ka, at sasagutin kita. Sige. Dito ka harap. Magpakilala ka na. Magaling ko kami, wala adas yung kamay ko. Magandang hapon po sa ating lahat. Maganda hapon naman sa inyo. Tinatanong ko lang po, Amay. Naisip Po ako, Amay. Hindi ko na po alam kung anong edad ko na naupuan ko po yung sa kanila po. doon ka tumingin. Bago ng panganak ko. Ano? Sabi ko Ito ka tumingin. dito na ako sa harap. Sige. Yun, iharap mo, parang maliit nila. Iharap mo. Yan. Nung bata pa po ako, Yes. kumakain ka. Yes. Yung kapatid ko po naman, upuan ko. Bago ko na. Yes. Hindi ko na po alam kung anong edad ko, Ama. Ano ibig sabihin niya? Saan ko ba yun, Ama? Namatay po siya, Ama. Namatay. Iyo ng buwan mo. Iyo ng buwan mo ba? Sinadya mo, hindi. Ano sa para sa iyo gusto mo niya? Dahil kung wala kang alam, kung alam mo yun, ilaw ko. Dahil hindi ko masasabi sa iyo, kasalanan ng hindi. Masasabi ko, siya ka na lang ang maglilitis sa akin. Amen? Amen. Ang siya maglilitis, hindi ako. Sabi mo, sabi ko, kasalanan ka, bakit gusto ako? Hintay ko, pagdating ng Diyos yun, siya ang maglilitis sa iyo, kung ano dapat sa iyo ibibigay ng parusa. Kung walang parusa, okay, meron, okay pa rin, dahil kasalanan mo yun. Ano? Po, Ama, yung nakunan po ako sa Maynila, Ama. Ha? Nakunan po ako sa Maynila. Anong dahilan? Meron po yata akong gusto ginagawa. Hindi mo na problema yun. Ang may problema din yung asawa. Dahil lahat ng mga kabuntis ka, kung ano na niniling mo yung babae, ibigay. Ewan ko po, Ama, yung ano, yung nasa garapon po. Ay, yung tikos. Hindi mo na problema. Yung may kasalanan, yung kasama mo, hindi ikaw. Dahil ikaw, nasa bahay ka lang. Ano hindi mo nakain? Tulog mo sa akin. Akala ko mahalaga lahat ang iyong sasabihin. Natural lang yun.
Dahil Check ko na. tayo mga babae, kung Check ko na lang. tayo lang tayo ng mga lalaki, kung ano man ang hinihiling ng babae ay nabibigay, dapat ibigay. Dahil kung mahal mo mga anak mo, kahit kabilan, kailangan natin pursige hanapin. Dahil ang anak mo, ang kailangan niya yun. Isip mo. O ngayon, ang sa isip mo ngayon, ay sinabi na, isip mo pa, hindi na. Sumura to. Ikaw ba, ang tanong ko, mabait ka na sa pamilya mo. Mamagitan mo, Ama. Okay, Unti-unti akong bumabay. Ay, yan, sasabihin ko to. Kunti-kunti pala. Hanggang ngayon may lalabas ng sakit. Kasi ako, kung nagagalit ako sa kanila, pag hindi sila sumusunod sa akin, Oo. minsan nagagalit ko. Ang galing mo pa paano sasabihin mo sa kanila? Kung hindi nila ako sinusunod, Ama, wag kay ganyan. Ano? Hindi nila doon, hindi mo masasabi. Ano? Yan, nakakasala ka dahil sabihin mo ng totoo lahat. Nagsimula ka na, tapusin mo. Pag hindi nila ako sinusunod, Ama, Ay. nagagalit ako. Ano pagalit mo? Minsan, nakakapagmura ako, Ama. Paano pagmura mo? Kaya nagmura, Ama, namura. Sino minura mo doon? Ha? Sino minura mo? Sino ba ikaw? Sabi ko, Ama, Sarili mo minura mo. Alam sa kanila, sa bata, ina, kaya dali yan dito sa iyo. Minura mo sa sarili mo. Tama din. Huwag mong murahin. At yung ina mo nakapangyan, huwag mong murahin. Dahil galing ang mga tao sa ina. At ikaw babae, minura mo sa sarili mo. Bakit mo siya muna? Kung pwede lang, sabi mo, siguro lang kayo, ayaw na magluto. Mangilas kayo. Gusto nyo, kayo na magluto. Dalagdagan mo kayo, ayaw nyo magluto. Magdagdag, bahala na kayo. Para kayo magluto, kung ayaw mo kayo amin. Di maganda yun, ano? pati asawa ko, Ama. Okay. Ay! Mahirap ito ng mga ito! Tandaan nyo, may kumala yan. Hindi mo kayo ng mga ito. Pag minsan, Ama, wala pa ako dito, nababalik ko siya, pero dito na ako, Ama. Sabi niyo, pagbabago. Yes. Ay, Ama, kung hindi ako nagbabago. Yun. Makinig. Service kayo. Kung malalaki, ingat kayo. Mahalin nyo ang asawa nyo, mahalin kayo maluin. Ay, Ama, salamat, Ama, sa pamamagitan niyo, Ama, nababago ako. Ito ang marami. Hindi ko pala nabang sa lahat. Ay, ako, sabihin ko sa iyo, gusto ko na tulong na. Kailangan tulong ako sa iyo. I-prepare ko. Dapat ikaw ang ayos sa sarili mo, ikaw ang mag-adjust. Para next. Pulis ko lahat yung bagay. Dahil sa paggaling natin, isa, masakit na bigyan natin, sa natulong natin, sa kumain, dahil hindi tayo matulong sa baba. Ang pamilya kasi, kung kailangan mo na magandang. Dahil ang maganda samahan talaga ng pamilya, walang magmumura. Kaya minumura mo sa favorite. Ang tahimik ng mga mura natin, ina natin, ay, namatay na sila, nakapay na sila, nagmumura ka. Parang minumura mo rin nanay mo. Ang tanong, saan ka galing? Yung anak ko minura, saan galing yun? Ang sino nagmura? Ay, yung anak, saan galing? Sa iyo! Yung minura mo, di ikaw. Puso, minamalas tayo ang bigat ng buhay natin dahil dala-dala natin ang mura. Ang kasamaan, ugali ng ang murang masama, saan nakubuhayan? Ha? Ha? Yan ang hirap sa iyo. Pag ako, salita ako, ngayon dito sa harapan, ngayon magsalita. Alam mo, ang gawain ng masama, galing sa baba. Ang galing ng hindi, galing sa taas. Dahil ang gawa ng Diablo, mali lang, gusto nito pagkawayawin kayo. Ang gawain ng Diyos pag-ibig. Dahil mahal kayo ng Diyos. Ang gusto ng Ama, magmahal
magmahalan kayo, magkaisa kayo. Kung inaluwag niyan, dahil dalawang Diyos mo. Diyos ang mura, ang Diyos hindi. Pipiliin kita. Diyos ang mura, Diyos hindi. Hindi. Eh hindi. Saan natitira? Sumurado ka. Oo, tayo, sumurado ka. Ang tayo, sumurado ka. Karami ka pumunta. Ang gusto mo kasama, ay paano hindi siya kasama, hindi ako kakausig. Ang gusto ko, kung gusto mo, ibig sabihin, gusto ko kasama ng ama. Dapat, ang bago ka na simula kayo, ang bago ka na, huwag ka na gagawa ng kasalanan. Yun, tuloy-tuloy na. Dahil yun, ang mas sa iyo ngayon. Okay? Tama hindi? Tama. Ito, mas ko sa inyo, tama na natubig ito. Walang posible kung magtiwala tayo sa Kanya. Siya ang buhay natin. Siya ang tagaligtas natin, wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng nararamdaman ninyo, magtiwala kayo sa Kanya. Dahil siya ang buhay natin, wala nang iba. Ang lahat yan, nakikita nyo ang lahat ng mga bagay. Makalag tayo dito. Dahil ang lahat ng asmili tayo ng Diyos. Masaya tayo dahil tingnan niya ang tubig. Tayo natin sa mga sakit niyo. Pakiramdam niyo. Tumayo kayo, anong pakiramdam niyo? Yung tubig sa kamay niyo, tumayo muna kayo, tingnan niyo. Kung may naramdaman pa kayo sakit. Ang kaputuro lang tayo, ang Diyos ay nasa inyo. Amen? Mapalad tayo. Dahil ang lahat ang misay galing sa langit. Dahil mapalad tayo. Bisaya na. Yung Bisaya kami sa Diyos. Walang hawak ko ng Biblia. Dahil to God. Maraming salamat. Iayos mo yung mic niya sa tabi niya. Dahil dito, dahil dito, nakakausap ko ang Diyos. Bawat kilos ko ang Diyos sa isa. Dahil dito makakaulit ko kami sa kanya. Kung ano man sakit nito, inigalaw ko lang ang aking kamay at lahat ng medisigal na langit at napa. Dito ang dapat nilabas-labas ang tubig. Ang tubig mo ang magiwag ng gawin. At nagigalaw ng kami. Ang lahat ng mga sakit, kahit malakpas nyo dyan sa bahay ninyo, kahit mga kasamang spirito, para mag-isisigaw yan, sa banal ng tubig yan. Dahil sa pangalan ni Jesus, lahat siya ng ginagawa ko, ang mga nakapili sa akin ng Diyos, hindi galing sa akin dahil sa kanya, susunod na ako sa kanya. Lahat ang galing sa inyo, galing sa Diyos, hindi galing sa akin. Kaya pagamit lang ako sa Diyos. Okay?
isang gawain lang pinapagawa sa akin ng mga kapatid. Sino ay magpapahilot dito? Sinong may sakit?